Celebox. Sa Maynila nakatira si Faith Gail Reyes, 29 years old, nakasalukuyang attorney na ngayon. Lumaki sa hirap at pinaaral siya ng babaeng umampon sa kanya. Ang hustisya ay hindi laruan ng may pera. Ang boses ng mga biktima gaya ni Leia ay hindi dapat pinapatahimik. Hindi pera ang magwawagi sa kasong to, kung hindi ang katotohanan. Si Fabian Wayne Ramirez ay isang CEO ng gadget company, 30 years old, may pagkamasungit pero na-in-love kay Faith. Ladies and gentlemen of the jury, I stand before you today not to defend myself, but to prove without a doubt that I am deeply and conditionally in love with Faith Reyes. Magkaibang mundo nung una, pero nagkasama dahil sa pamilya. Ang pag-ibig nga kaya nila ay pilit lang o baka naman sila talaga ang nakatadhana sa isa't isa. Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Inday series. Maagang naulila, puro problema. Yan ang mga dinanas ng dalagang si Faith. Minsan ay napapaisip na lang ang dalaga kung bakit napaka-unfair ng mundo sa kanya. Nagsimula ang lahat ng paghihirap niya simula nung bata pa siya. Tapos kalaunan ay nilayasan naman sila ng papa niya dahil sumakabilang bahay na ito. Ngunit hindi pa pala doon nagtatapos ang lahat dahil hindi inaasahang namatay ang kanyang ina. Kaya naman sa tita na lang siya nakitira. Sobrang dami na naman ang nilalabahan mo, Besh. Kahapon kakalaba mo lang ah. Saad ng kaibigan ni Faith na si Glay nang makita niyang kaibigan. Glay, ikaw pala yan. Kailangan alam mo naman si tita. Baka hindi na naman niya ako pakainin ng buong araw kapag hindi ko siya sinunod. Pilit nangiting saad ni Faith. Kahit napagod na siya, hindi siya makapagreklamo. Napagod na siya dahil bubungangaan at sasaktan siya ng tita niyang si Lourdes. Ayaw ng gulo ni Faith, kaya naman palagi niya na lang itong sinusunod. Ngumiti si Glay, pero halatang may lungkot sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ng kaibigan. Faith, hindi ka dapat ganyan palagi. Hindi mo deserve ang trato sa'yo ng tita mo. May karapatan ka ring magpahinga. May karapatan ka ring sumaya. Hindi yung palagi kanyang pinapagod ng ganyan. Alam ko naman pero wala akong choice, Glay Wala akong mapupuntahan kapag pinaalis niya ako. Wala na akong ibang pamilya. At kahit gusto ko man tumakas, wala rin naman akong pera. Paliwanag ni Faith habang patuloy pa rin siya sa paglalaba. Kung may kaya lang talaga kami, Faith, kukuhanin talaga kita Sobra-sobra na ang pagpapahirap sa'yo ni Aling Lourdes dito. Ano ka ba? Okay lang naman ako dito. Tatapusin ko lang to at pupunta na ako sa bahay niyo. Mabilis lang to, promise. Aniya sa dalaga. Kaya naman nauna munang umalis si Glay para makapaglaban ng maayos si Faith. Nang maiwan doon si Faith, ay pinagmamasdan pala siya ni Aldrich, ang boyfriend ng pinsan niyang si Leia. May sikretong nararamdaman kasi ito sa dalaga. At ang dahilan kung bakit niya niligawan si Leia ay upang mapalapit sa dalaga. Nang tumayo si Faith upang magsampay, ay naglakad naman si Aldrich papunta sa dalaga. Aldrich, nakakagulat ka naman. Bigla ka nalang sumusulpot na parang kabuti. Gulat na saad ni Faith nang makita niya si Aldrich. Agang-aga naglalaba ka. Hindi bagay sa'yo. Masyado kang maganda para maglaba. Saka, damit yan ni Leia at ni Aling Lourdes yan Saad ni Aldrich, bago siya kumagat-labi habang nakatingin sa dalaga. Napansin naman yun ni Faith, kaya lumayo siya, pero biglang hinawakan ni Aldrich ang kamay niya at sinandal siya sa pader. Anong ginagawa mo, Aldrich? Bitawan mo ko! Kinakabahang saad ng dalaga, pero nakangisi lang si Aldrich. Shh! Huwag kang maingay. Baka marinig ka ng kapitbahay. Saka alam mo ba, kaya ako niligawan si Leia ay dahil sa'yo. Gusto ko maging malapit tayo sa isa't isa. At kapag nangyari yun, hiwalayin ko na siya. Ang kaso lang ay, mas lalo ka pang umiiwas Sobrang mo akong sinaktan. Aniya, habang nagpupumiglas pa rin ang dalaga. Napakasama mo! Ginagamit mo lang pala ang pinsan ko. At kung iniisip mo na papatulan kita, nagkakamali ka. Nakakainis ka! Ayoko sa'yo! Sigaw ni Faith
at takmang hahalikan na siya ni Aldrich ay biglang dumating si Leia at nakita niyang nasa ganoong posisyon sila. Ang kapal ng mukha niyo! Ang bababoy niyo! Sigaw ni Leia bago niya sinugod si Faith at sinampal si Aldrich bago sa bunutan ng dalaga. Malandi ka! Mga agaw! Mga agaw ka, Faith! Sigaw ni Leia habang patuloy siya sa pagsabunot kay Faith. Ang dalaga naman ay walang magawa dahil nanggigigil sa kanya si Leia. Napayuko si Faith habang patuloy na sinusubukang umiwas sa sabunot at sampal ni Leia. Hindi siya lumaban, hindi dahil totoo ang mga paratang, kundi dahil alam niyang kahit anong paliwanag ang gawin niya. Huli na ang lahat. Mas pinili niyang manahimik habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ano ba, Leia? Tama na! Sigaw ni Aldrich habang hinahatak si Leia palayo kay Faith. Pero galit na galit pa rin si Leia dahil hindi niya matanggap na ganun ang nangyari. Huwag mo akong hawakan! Hayop ka! Niloko mo lang ako! Buong akala ako ang mahal mo! Pero ginagamit mo lang pala ako para mapalapit sa kanya! Sa dinami-rami talaga ng babae, siya pa talaga! Sigaw ni Leia habang nanginginig ang mga kamay sa sobrang galit at sakit na nararamdaman niya. Leia, hindi mo naiintindihan. Ako lang ang may kasalanan dito, hindi si Faith. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Tapos na tayo. Wala na. At ikaw? Baling ni Leia kay Faith. Hindi ka na dapat tumira sa bahay na to eh. Isusumbong kita kay Mama. Umalis ka na. Wala ka ng lugar dito. Leia, please. Wala akong ibang matitirhan. Nagmamakaawa ako sa'yo. Wala talaga akong kinalaman dito. Hindi ko siya gusto at hindi ko siya inaagaw sa'yo. Hindi ko na problema yan. Lumayas ka at huwag ka na magpapakita sa akin. Sigaw ni Leia bago siya tumakbo papalayo papunta sa kanyang ina upang magsumbong. Saglit na katahimikan ng bumalot sa paligid. Si Faith ay naiwan sa harap ng bahay. Basang-basa pa ang mga kamay sa sabon. Habang ang puso niya ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Narinig niyang muling nagsalita si Aldrich. Faith, sorry. Hindi ko sinasadyang mapunta sa ganito. Tama na, Aldrich. Ang dami ko nang pinapasan sa buhay. Huwag mo nang dagdagan pa. Kagaya nga ng inaasahan ni Faith, ay grabing salita ang inabot niya mula sa tiyan niyang si Lourdes. Halos lahat ata ng masasamang salita ay sinabi niya sa dalaga. Galit na binato ni Lourdes ang mga gamit ng dalaga sa labas ng bahay niya at pinulupot naman ito ni Faith habang umiiyak at nagmamakaawa na huwag siyang palayasin. Manang-mana ka talaga sa ina mo no? Inagaw na nga sa akin ng mama mo noon yung papa mo. Tapos ngayon naman, balak mo pang agawin si Aldrich sa anak ko. Mga wala talaga kayong magawang matino eh. Lumayas ka sa pamamahay namin at ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo. Sigaw ni Lourdes bago pumasok si Leia sa loob ng bahay at pasalampak nilang sinarado ang pinto. Bakit ba nagkakaganito ang buhay ko? Feeling ko pinanganak ako ng sobrang malas. Wala na nga akong mga magulang tapos ganito pa ang nangyayari sa akin. Walang katapusan ata ang dadaanin kong problema. Lumuluhang saad ni Faith habang patuloy siya sa pagpulupot ng mga gamit niya. Isang araw, habang nakaupo siya sa may parke, habang kumakalamang tiyan dahil halos 2 araw na siyang walang kain, hindi niya mapigilang mapatitig sa pagkain ng iba. Gustong-gusto niya itong agawin, pero bigla niyang naalala ang mga paalala sa kanya ng iba. Pipikit na sana ang dalaga upang hindi siya maakit sa mga pagkain nang may biglang nagsalita mula sa likuran niya. Gutom ka ba, iha? May kanin at ulam ako dito. Saad ng isang babae, dahilan para mapatingin si Faith sa kanya. Umupo ito sa tabi niya nang makuha na ng dalaga yung pagkain. Hindi ka ba nandidiri sa akin? Hindi no? Saka bakit naman ako mandidiri sa'yo? Aniya, dahilan para mapatigil ang dalaga sa pagkain. Kasi madumi at mabaho ako. Maraming lumalayo sa akin kapag nakakasalubong nila ako. Hindi ko naman sila masisisi dahil ganito ang itsura ko. Ako nga pala si Raquel. Ikaw, iha, anong pangalan mo? Faith po. Nakakatawa po no? Ganyan ang pangalan ko pero nawawalan na ako ng faith sa buhay. Feeling ko malas ako. Siguro hindi talaga ako natatakdang mabuhay sa mundong to.
Mas maganda nga sana kung hindi na lang ako nabuhay eh. Saad ni Faith, bago siya mapait na ngumiti habang inaalala niya ang lahat ng mga kamalasan na nangyari sa buhay niya. Hindi mo dapat iniisip yan, Iha. Ang buhay natin ay mayroong ups and down. Saka huwag kang mawala ng pag-asa at manampalataya ka lang sa Diyos. Malumanay, ngunit matatag na sabi ni Ginang Raquel habang tinatapik-tapik niya ang likod ni Faith. Hindi man alam ni Faith kung maniniwala pa siya sa mga salitang yun. Hindi niya rin maitago ang biglaang ginhawa na naramdaman niya. Sa tagal ng panahon, palagi siyang inaapak-apakan. Ngayon lang may tumabi sa kanya at kinausap siya na parang tao, parang may halaga, parang may karapatan na mabuhay. Ang daming beses ko na pong sinubukang lumaban. Pero paulit-ulit akong binabasag. Sa lahat ng sulok ng buhay ko, may problema. Sa bahay, sa pamilya, pati mga pangarap ko. Hindi ko na rin alam kung may pag-asa pa bang matupad. Alam mo, Faith, may mga bagay talaga sa buhay na hindi natin kontrolado. May mga taong mananakit. May mga sitwasyon na parang wala ng liwanag sa dulo. Pero tandaan mo to ha, ang lahat ng sugat, kahit gaano kalalim, humihilom at minsan ang pinakamagandang kwento ay nagsisimula sa mga basag na bahagi ng buhay natin. Pagbibigay ng salita ni Raquel na muling bubuhay sa pananampalataya at pag-asa niya. Hindi alam ni Faith kung bakit, pero may kung anong parte sa puso niyang unti-unting nagbubukas sa mga salitang iyon. Parang may mga boses na nagsasabing, maniwala ka ulit, subukan mo ulit. Sinabi mo may pangarap ka, di ba? Ano bang pangarap mo, Iha? Maging abogado po, yan po ang pangarap ko. Bata pa lang po ako, iba na talaga ang nararamdaman kong saya kapag nakakanood ako ng about sa mga abogado. Kung papaano nila ipaglaban ang mga taong inosente at kung papaano nila bigyan ng hustisya ang buhay ng mga nawalang tao. Nakangiting saad ni Faith pero bigla rin kaagad itong nawala. Ang kaso nga lang po, kinakailangan kong tumigil sa pag-aaral. Kaya naman, sigurado akong hindi na po matutuloy ang pangarap kong yon. Hindi naman po siguro masama mangarap, di ba? Pero ang unfair lang po sa aming mga walang kaya. Masakit man, pero yun ang katotohanan para sa dalaga. Nakakatawa ka naman, Iha. Nang dahil sa sinabi mo, ay natuwa ang isang abogado na katulad ko. Bukod doon, hindi mo ginusto maging abogado nang dahil sa laki ng sweldo. Hindi ko maipaliwanag, pero napasaya mo ko. Nakangiting saad ni Raquel na nagpagulat sa dalaga. Abogado po kayo? Oo, Iha. Magpapakilala ako ulit sa'yo. Ako nga pala si Attorney Raquel Villaran. May gusto akong i-offer sa'yo, pero depende sa'yo kung papayag ka. Aniya, kaya naman tumango ang dalaga. Hindi man halata pero wala akong anak at asawa. Tumanda akong dalaga dahil masyado akong nag-focus sa pagiging abogado ko. Natuwa ako sa dedikasyon mo. Kaya naman, willing akong kuhanin ka at pag-aralin ng law kung okay lang sa'yo. Pag-o-offer ni Raquel na nagpagulat sa dalaga. Talaga po? Pero sigurado po ba kayo? Ngayon niyo lang po ako nakilala. Hindi na kita kailangan magkilalanin para malaman kung isa kang tao na may mabuting puso. Ano, tatanggapin mo ba? Tanong ni Raquel sa dalaga. Noong una ay nagdadalawang isip si Faith pero nakita niya sa mga mata ni Raquel na seryoso at totoo siya. Dahil doon ay pumayag si Faith na iuwi siya ni Raquel sa mansyon nito. Tumigil ang dalaga sa pag-aaral noon kaya naman in-enroll siya ng panibago ni Raquel. Sa bawat taon na lumilipas hanggang sa ilang buwan na lang ay gagraduate na siya bilang isang abogado. Konting tiis na lang, Faith. Abogado ka na. Hindi natin bibiguin si Mama Raquel. Mama na ang tawag ng dalaga kay Raquel, kaya tinuring niya itong parang tunay na anak at minahal. Kasalukuyang nasa beach sila, pero nagre-review pa rin si Faith. Hindi ko lang maintindihan kung bakit kailangan kasama pa ako dito. I know I was supposed to enjoy this vacation, pero ayoko. I have to graduate as a valedictorian in my batch. Aniya sa sarili nang biglang bumukas ang pinto ng hotel room niya. Oh God, hindi ka ba marunong kumatok? Napatigil si Faith sa pagsasalita nang makita niya si Fabian. Itong lalaki na naman na to,
This is why I don't want to come here. Siniship ba naman kami nila Mama Raquel at nung parents niya? Ayaw ko sa taong palaging nakasimangot, no? Ani niya sa sarili bago siya napairap. Tita Raquel is looking for you. Sabi niya, huwag ka na raw muna mag-aral ngayon at mag-enjoy na lang. Saad ng binata, dahilan para muling mapairap ang dalaga. Kaagad niyang inayos ang mga papers na nire-review niya at sinarado niya ang laptop niya bago sila sabay na lumabas sa may hotel. Si Raquel ay matalik na kaibigan si Delilah na ina naman ni Fabian, kaya kapag may mga vacation ay palagi silang magkasama. You both look good together, right Raquel? Tanong ni Delilah sa kaibigan. Tama ka dyan, Delilah. At kung ako nga ang masusunod, ay si Fabian ang gusto ko para kay Faith. Future lawyer and CEO. Bagay na bagay, di ba? Tama. Saka si Fabian na lang ang walang pamilya sa mga anak ko. Dahil kahit si Derek sa ibang bansa, ay may pamilya na rin. Si Fabian na lang talaga ang wala. Saad ni David na para bang nagpaparinig siya sa anak niya. Napapikit na lang si Faith habang patagong napapailing. Ito na naman sila. Bulong niya sa sarili. Mula nang maging malapit siya kila Raquel at Delilah, palagi na siya nasasangkot sa mga ganitong usapan. Pero sa totoo lang, hindi niya alam kung ano ba talaga ang nararamdaman niya kay Fabian. Bukod sa inis, dahil napakasungit nito. Wala siyang oras sa pag-ibig na yan. Yan ang palaging sinasabi niya sa sarili. Hindi pa ngayon. Lalo na't ilang buwan na lang, ay makakamit niya na ang pinapangarap niya na halos mamatay siya para lang maabot. Excuse me po muna, lalakad lang po ako sa may tabing dagat. Medyo mainit lang po rito. Paalam ni Faith na may formal na ngiti sa labi. O sige iha, mag-unwind ka muna. Huwag ka masyadong ma-pressure sa darating na exam mo. Hindi lahat ng tagumpay ay nakukuha sa isang hinga lang. Kahit makailang ulit ka ay ayos lang. Sabi ni Raquel habang sinusundan siya ng tingin at tumango naman ang dalaga. Nasa dalampasigan na si Faith habang naglalakad, tahimik at payapa. Parang sa wakas, kahit saglit, wala siyang kailangang ipaglaban o isipin na mga dapat niyang gawin. Ngunit ilang minuto pa lang siyang naglalakad ay may narinig siyang pamilyar na boses mula sa likuran. Lalayo ka na naman. Ganyan ka naman palagi eh. Umiiwas. Saad ni Fabian habang kasabay niyang naglakad. Hindi siya napansin ng dalaga dahil busy ito sa pagmumuni-muni kanina. Napatingin si Faith sa binata. Seryoso ang muka, gaya ng palagi. Pero sa likod ng ekspresyon nito ay may halong pagkabahala. Hindi lang yon ang napansin ni Faith. May pag-aalala rin sa boses nito at halatang totoo, hindi katulad ng usual niyang tono. Fabian, kung ang tinutukoy mo ay yung tungkol sa mga sinasabi nila Tita Delilah at Mama Raquel, huwag mo nang problemahin. Wala naman akong balak patulan yun eh. Alam kong ayaw mo rin sa akin at hindi pa ako Hindi yun ang issue, Faith. Putol ni Fabian sa sinasabi niya. Ang issue ay palagi mo na lang akong nilalayuan na para bang masama ang loob mo sa akin kahit wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Sa mga oras na yon ay nabigla ang dalaga dahil ngayon lang naging ganito ang binata. Napahinto si Faith bago siya tumingin sa binata. Wala akong galit sa'yo, pero ayoko lang ng gulo. Ayoko masunod ang expectation nila sa atin. Ayoko rin ng distractions, lalo na ngayon na malapit na akong makarating sa pangarap ko. Gusto ko lang mag-focus. Tahimik si Fabian bago siya umupo sa tabi ng dalaga. Well, you're right. Hindi naman natin pwedeng pilitin ang sarili natin nang dahil lang sa mga magulang natin. Saad ni Fabian bago niya kinuha ang cellphone niya. Bago yan ah. Bagong unit ba ng brand mo? Oo. Maganda ba? 3 months from now, saka ko ito ilalabas. This is just one of the prototypes. And so far, wala namang siyang issue. Aniya, bago sila parehas na tumingin sa may dagat. Natahimik lang silang dalawa doon at hindi na muli pang nag-usap. Full storage na naman? Kainis? Inis na asik ng dalaga sa tablet niya. Malaki na ang storage nito. Pero napuno rin kaagad dahil sa laki ng file ng mga pinag-aaralan niya at mga reviewers. I just wish merong klase ng tablet na unlimited ang storage tapos maganda yung camera quality kapag gabi na. Yung iba kasing cellphones, hindi na maganda ang camera kapag madilim eh. Tapos,
Yung naka-fold rin sana para madali lang bitbitin. O kaya naman yung watch na pwedeng makipag-call para kahit walang dalang cellphone, yung tao ay makakausap pa rin. Buntong hiningang saad ni Faith habang nagre-review siya. Kasalukuyan silang nasa cafe parehas ni Fabian. Nakasulukuyan namang nagtatrabaho kahit nasa vacation pa rin sila. Madami na akong namimiss na meetings dahil sa vacation na to. I want to go home na. I agree. I miss Rick and Glyna. Who is Rick? This is the first time I heard his name. Maniligaw mo ba? Taas kilay na tanong ni Fabian sa dalaga. Grabe, makapagtanong ha? Tatay ba kita? Gulat na aniya sa sarili. Hindi, but he's also a law student. Saad ni Faith bago siya uminom ng kape. There are times na magkasundo sila, pero more on away talaga. Matapos ang vacation na magkasama ang pamilya nilang dalawa, ay halos ilang taon na muli silang hindi nakita. Nabisi si Fabian sa kumpanya niya dahil halos sunod-sunod ang business trip niya, habang ang dalaga naman ay nagpo-focus sa pagiging abogado niya. Makalipas ang halos 5 taon, ay may pangyayari na magiging dahilan para muli silang magkita. The Tom Gadgets just released the tablet na next month ko pa ilalabas. How could that happen? Same specs, same design. Pinalitan lang yung logo. Galit na saad ni Fabian habang kaharap niya ang lahat ng mga employee niya mula sa mataas na pwesto hanggang mababa. Nagiging popular na ang gadget na yun, Mr. Ramirez. Hanggang ngayon hindi pa rin namin alam kung paano nila nakuha sa atin yun. Saad ni Marlo, ang sekretary ng kumpanya niya. Dahil sa hindi alam ni Fabian ang gagawin, humingi na siya ng tulong sa mga magulang niya na kumuha ng abogado na wala pang naitatalo na kaso. I'm so sorry for being late, Mr. Ramirez. Kagagaling ko lang sa final hearing ng last client ko. Saad ni Faith bago siya umupo sa harapan ng binata. Faith, ikaw pa lang kinuha ni Mama. It's been a long time. How are you? Gulat na aniya. I'm good, Mr. Ramirez, especially after winning another case. That's my 35th case that I won in 4 years. How about you? Why do you need my help? Tanong ni Faith. Meron kasi akong to be released na gadget soon. I've been working on it for 4 years. Tapos bigla siyang nirelease ng competitor ko. Same specs, same design. Iba lang yung logo. At yung mga dinagdag kong for essential use ay gayang-gaya rin. I need to sue him for stealing. Pero I can't dahil wala akong evidence. Aniya, bago niya pinakita sa dalaga yung gadget na ginawa niya at yung pinost ng competitor niya. This is kinda difficult. Ibig sabihin lang nito, kailangan natin siyang imbestigahan. Saad ng dalaga habang nag-iisip, bukod kasi sa pagiging magaling niyang abogado, ay magaling rin siya sa investigation. I need you to help me, Attorney Reyes. This gadget is really important to me. For whole 4 years, paulit-ulit ako hanggang sa makumpleto ko na ang mga new specs nito. Napatingin si Faith sa gadget na hawak ni Fabian. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. Ang bawat sulok, bawat button, at lalo na ang interface. Halos wala ngang pinagkaiba sa gadget na nilabas ng competitor maliban sa logo at konting pagbabago sa packaging. I understand why you're upset, Mr. Ramirez, pero kailangan nating maging maingat sa pag-akusa, lalo na kung wala pa tayong solid evidence na magpapatunay na ninakaw nga nila yun sa'yo. Seryosong sagot ni Faith habang tinitingnan ang isa pang tablet na galing naman sa competitor. Una sa lahat, saan mo ginawa ang prototype mo? Tanong niya habang nilalabas ang notepad niya. Sa F&F department ng Ramirez Tech. Confidential lahat ng files at access. Only high-level staff have clearance. Pero hindi ko inaalis sa isip ko na pwedeng may nalik sa loob. Sagot ni Fabian bago niya binuksan ang dala niyang folder. Aside from me, sila lang ang may access sa files na yun. Alright, I'll need full access to all the design drafts, internal communications, at development history. I'll keep this list para makapag-start na ako ng investigation. Pati third-party contractors, kung meron man, ay makikibigay sa akin. Saad ni Faith habang pinagmamasdan niya ang mga taong nasa list. Are you sure you can handle this? There's a corporate theft case. Malaki ang kalaban natin. Are you doubting my skills, Mr. Ramirez? Hindi naman, pero it's dangerous dahil baka mamaya may sumusunod pala sa'yo o baka naman
may makaalam ng tungkol sa ginagawa mo. If you want, you can live with me in my penthouse muna. I can assure you na lahat ng gagawin mo ay safe doon. No one will know about that para masigurado ko rin ang kaligtasan mo. Kilala ko si Tom. He likes to work dirty. At kapag natunugan niya ang ginagawa mo, pwedeng may gawin siya sa iyong masama. Pagpapaliwanag ng binata sa mga posibleng mangyari, kaya naman pinag-iingat niya si Faith. You have a point, Mr. Ramirez. Pero, it really sounds like you're underestimating me. And I don't like that. Fine. I will show you how we work. So, deal. Aniya, bago siya nakipagkamay sa binata. You've changed. Para bang sobrang galing na lawyer mo na. Pagbibiro ng binata, dahilan parang isihan siya ng dalaga. I didn't become one of the most in-demand intellectual property lawyers in the country for nothing, Mr. Ramirez. Besides, ikaw pa. Dati kong kaaway palagi. Ngayon, client ko na. Life is funny. Some things change. But you haven't. You still talk like you're 5 steps ahead of everyone else. Try then. Sagot ng dalaga habang sinisimulan ng i-record ang mga importanteng detalye ng kaso. Nung araw na din yun ay lumipat muna si Faith sa penthouse ni Fabian. Kasalukuyan kasing bago palang ginagawa ang mansyon niya, kaya naman sa penthouse muna siya nakatira. Tinawagan ni Faith ang isa sa mga kaibigan niyang investigator at hinati nila yung list ng mga taong mga pinanghihinalaan sa kadahilan ng nagmamadali si Fabian. Every time na may naaayos sila, ay inaekisan nila ang pangalan nito hanggang sa isang araw. Kasalukuyan silang may sinusundan at nasa bar ito. Ilang araw bago ang pangyayaring yon, ay narinig ni Fabian ang sekretary niyang si Marlo na may kausap sa cellphone at sa bar nila, balak magkita. Habang umiinom silang dalawa ng alak, ay dumating na si Marlo. Habang may hawak-hawak na brown envelope, pumunta sila sa may gilid at pinapakinggan nila ang mga ito habang nag-uusap. Habang nakikinig sila, ay hindi inaasahang naliay si Faith at tumunog ang heels niya. Dahil doon, ay wala nang naisip na iba pang gawin si Fabian at hinalikan niya ang dalaga para hindi sila mahalata. Ngunit ang halik nilang iyon ay hindi nagtapos kaagad. Nagpatuloy ang paggalaw ng mga labi nila na parabang nasa ritmo. Nakalimutan nila ang dapat nilang ginagawa at patuloy lang sila sa ginagawa nila. Nakabalik na lang sila sa wisyo nang buwaba na ang halik ni Fabian sa liig ng dalaga. Wala na si Marlo, nakaalis na siya. Pag-iiba ng dalaga sa usapan, kahit ang totoo ay halos mamula na siya na parang kamatis sa sobrang hiya. Hindi siya makapaniwalang umabot ng ganun katagal ang halikan nila. That bastard. I'll destroy him for sure. Siya pala ang dahilan ng lahat ng to. Inis na saad naman ni Fabian bago siya sumandal sa may pader. That kiss was so hot. Para bang expert na expert siya to the point na parang nararamdaman ko pa rin yung labi niya sa labi ko. Namumulang saad niya sa sarili bago siya nag-ayos ng damit. Simula ng gabing yon ay parang mas lalo silang naging komportable sa isa't isa. Bukod doon ay hindi maipaliwanag ni Faith ang nararamdaman niya. Palagi na lang kumakabog ng malakas ang puso niya kapag nakikita niya ang binata. I almost forgot na meron nga pala akong virus na nilagay sa file na yon. I can see them through the camera of the gadgets they are using. Nakangising saad ni Fabian bago siya umupo sa tabi ng dalaga at binuksan niya ang laptop. Try opening the file. Saad ni Fabian at ginawa naman ng dalaga ang utos niya. Binuksan ito ni Faith at kagaya ng sinabi ni Fabian ay nakita siya sa laptop ng binata. We just need him to open the file one more time. Wala akong recordings nung nakaraan, kaya we'll have to wait. Saad ng binata na nagpangisi sa dalaga. You're really technology genius. Aniya, bago siya sumandal sa may dibdib ng binata, nang biglang may lumabas sa footage. Kaagad na ni-record yun ng binata using his laptop at doon nila nakita si Marlo at Tom. Kamusta nga pala si Fabian? I'm sure mababaliw yun habang iniisip niya kung bakit nasa akin ang bago niyang gadget. Well, hindi naman tayo mahuhuli, diba? Maayos bang trabaho na ginawa mo? Taas kilay na tanong ni Tom kay Marlo. Of course, kuya. Tech genius kaya ang kapatid mong to. Anyways, bukod dyan,
may isa pang panibagong gadget. Ito naman yung watch na kaya makipag-call kahit wala sa'yo yung cellphone mo. Bukas lang, ay bibigyan niya na kami ng access sa file na yon. Tech genius, pero hindi napansin na may virus yung file. Pathetic. Nakangising saad ni Fabian habang pinapanood nila yung magkapatid. Napangiti si Faith habang pinagmamasdan ang reaksyon ni Fabian. Hindi ito ngiti ng tuwa lang, kundi ng satisfaction at pride. "You did it, Mr. Ramirez," sabi niya bago ibaba ang laptop. "We have what we need. This is more than enough para sa criminal and civil case against Tom and Marlo. Corporate espionage, theft of intellectual property, fraud, breach of confidentiality, and unauthorized data access. Hindi na sila makakatakas pa." Tumango naman si Fabian bago ngumiti. We'll make sure that they pay for every sleepless night I spent perfecting those devices. Hindi ako papayag na magpunta lang sa wala ang 4 na taon kong pagod. Lalo na't ang gadget na yun ang napaka-special sa akin. Aniya, bago siya tumingin sa dalaga. Tumayo si Faith bago siya naglakad papunta sa may binata at tinignan ang city lights ng gabi. Kailangan maayos ang presentation ng evidence. Hindi sapat na may video tayo at pictures. Kailangan natin i-verify ang authenticity ng file access logs, pati yung source ng file na ninakaw nila. Kung hindi, baka sabihing inedit lang natin ang lahat ng to. Lumapit si Fabian sa likod niya at tahimik na tumingin din sa labas ng bintana. You know, hindi ko inakalang ikaw ang magliligtas sa kumpanya ko. Dati para tayong langit at lupa. Hindi tayo magkasundo kahit kailan. Maybe we're still like that. Pero ngayon, pareho na tayong may purpose. Do you regret it? Yung pagtanggap mo sa kaso ko. Faith turned to face him. Regret? No, but I didn't expect to find something else along the way. Ano yun? You. And something. Aniya, bago siya umiwas ng tingin. Oh God, muntik pa ako mapaamin ng wala sa oras. Hindi pwede yan, Faith. Hindi tayo aamin. Saad niya sa sarili, bago huminga ng malalim. For a moment, biglang natahimik si Fabian bago niya niyakap mula sa likuran ang dalaga. Huwag ka munang magreklamo ngayon. Sobrang dami ng sleepless nights ko, kaya naman sobrang saya ko na. Aniya, habang si Faith naman ay namumula dahil sa pagyakap ng binata. Ikaw rin ang hindi ko inaasahang makita ulit. Pero ngayong nandito ka, gusto ko malaman mo na I'm so proud of you. What I said back then wasn't to make fun or to underestimate you. I know you can do it. Natatakot lang ako dahil baka may mangyari sa'yo. Dahil sa case na to. Pagpapaliwanag ni Fabian bago niya pinatong ang ulo niya sa balikat ng dalaga. Napangiti naman si Faith dahil sa ginawa ni Fabian. I'm so tired. Can you give me a hug? Tanong ng binata, kaya naman humarap sa kanya si Faith at yumakap naman sa kanya si Fabian. Para kang batang nanghihingi ng candy, pero sige na nga. Aniya, bago niya niyakap pabalik si Fabian. Makalipas ang ilang linggo, nagsampa na sila ng kaso at nagkita na sila sa korte ni Tom. Sa loob ng courtroom, tahimik ang lahat. Nakatayo si Faith sa harap ng judge habang confident na nilalahad ang ebidensya. Your Honor, here are the internal designs drafts, source codes access logs, at isang video recording na nakuha mismo mula sa evidence ng akusado. Sa footage na to, malinaw ang pag-amin ni Mr. Marlo Alferez at Mr. Tom Alferez sa pagnanakaw at paggamit ng confidential company data. Pinakita niya ang clip, umaalingaw-ngaw sa loob ng korte ang boses ni Tom. Kamusta nga pala si Fabian? I'm sure mababaliw na yun habang iniisip niya kung bakit nasa akin ang bago niyang gadget. Bukas lang, bibigyan niya na kami ng access ng file na yun. Kita ang tensyon sa mukha ni Tom at Marlo. Hindi nila inaasahan na may ganong kalinaw na ebidensya laban sa kanila. Clearly, this is a case of corporate espionage, and we are pressing full criminal and civil charges. Nagtinginan ang mga abogado nila Tom at Marlo, halatang nawalan ng laban. Ilang minuto lang, binabana ng judge ang desisyon. Guilty! This court sentences the accused to appropriate penalties under corporate and criminal law. All stolen designs are to be pulled out of the market effective immediately. Tumayo si Faith, tahimik,
pero tagumpay ang tingin. Lumapit sa kanya si Fabian habang palabas sila ng courtroom. You did it. Bulong ni Fabian, may ngiti sa labi. I told you, 10 steps ahead. Dahil sa pagkapanalo nila, ay naibalik na kay Fabian ang gadget na ginawa niya at nag-shutdown ng kumpanya ni Tom at nakulong pa silang magkapatid. Tapos na ang kaso, pero patuloy pa rin silang naninirahan na parang mag-asawa. Tuwing umaga, ay nagluluto si Fabian ng breakfast at lunch nilang dalawa sa trabaho. Kapag gabi naman, ay wala silang trabaho. Parehas silang nakahiga sa may sofa habang nanonood ng movie. Para ba silang magkasintahan na walang label kung titignan. Isang araw ay pumunta si Glay sa penthouse ni Fabian upang bisitahin ang dalaga. Excited na siya dahil mapag-uusapan na nila ni Faith ang tsinika sa kanya nito. Besh! I'm so excited na! Ano ba kasi itsura ng co-lawyer mo na may gusto sa'yo? Gwapo ba? Matangkad ba? Saka, balak ka ba niyang ligawan? Walang tigil na saad ni Glay nang makapasok siya, dahilan para mapako si Faith sa kinatatayuan niya. Besh, bakit hindi ka makapagsalita? Dali na! Chismis na ako eh. Type mo ba yung lalaking yun? Attorney na nga kaya ang future husband mo? Pero, Team Fabian pa rin ako. Hindi na natapos tiglay ang sasabihin niya nang takpan ni Faith ang bunganga niya. Hindi niya maintindihan yung nangyari hanggang sa bumangon mula sa sofa si Fabian at matalim itong nakatingin sa dalaga. Welcome to my penthouse, Glay. Before you proceed, can you tell me about that guy who likes Faith? Taas kilay na tanong ni Fabian, kaya naman hinigit na ni Faith papasok sa kwarto niya ang kaibigan. Mula nang mabanggit ni Glay ang tungkol sa co-lawyer na may gusto kay Faith, tila naging mas alerto o mas possessive si Fabian sa dalaga. Araw-araw, eksaktong 5:00 ng hapon, naghihintay na siya sa labas ng law firm ni Faith para sunduin. Hindi rin ito nakaligtas sa mga kaopisina ni Faith na palihim na kinikilig at nagbubulungan tuwing makikita ang CEO ng Ramirez Tech na parang bodyguard na may kasamang foods o kaya naman take-out coffee. Wow! Upgraded boyfriend duties ah! Pangaasar ni Glay. Minsan nasundo siya ulit ni Fabian. Napangisi lang si Fabian pero walang sinabi. Si Faith naman, habang aliw na aliw si Glay sa ginagawa ng binata, ay parang gusto nang maglaho sa kahihiyan. For your information, hindi ko siya boyfriend. Pero parang asawa. Sana all binibigyan ng lunch tapos sinusundo araw-araw. Isang gabi, habang nanonood sila ng movie sa sofa bed, ay tahimik lang si Faith. Kapwa nila ramdam ang kakaibang tensyon. Hindi yun kagaya ng dati na komportable lang sila. Ngayon, ay may mabigat pero hindi naman masama. Parang may mga salitang gustong kumawala sa mga labi nila pero walang gustong mauna. Faith. Tawag ni Fabian habang nakatitig siya sa screen. Tanong naman ng dalaga habang kumakain siya ng popcorn. Sino ba talaga yung co-lawyer mo na crush ka raw? Balita ko palagi kayong nagkakasama. Diretsong tanong ni Fabian, halatang nagsiselos. Napatingin si Faith sa kanya. Seryoso ang mukha ni Fabian, pero hindi galit. Para lang siyang curious, o baka naman seloso lang talaga siya. Wala yon, nag-a-assume lang si Glay. Crush lang ako nung guy, pero wala akong balak na seryosohin siya. Tumango naman si Fabian bago tumahimik ulit. Pagkatapos ng ilang segundo ay lumingon siya kay Faith. Tinignan niya ito ng diretsyo at walang pag-aalinlangan. Then, what about me? Dahil sa pagkabigla ng dalaga, ay nasamid siya sa iniinom niya. Hindi niya inaasahan na sasabihin ng binata yon. Ano ka ba talaga sa buhay ko, Faith? Kasi kung ako lang, matagal na akong umamin sa sarili ko. I like you. Hindi nga lang ata yun eh. I think, I'm already in love with you. Pag-amin ng binata, dahil hindi na niya kinaya ang selos. Nanlaki ang mga mata ni Faith at hindi makapagsalita. Every morning, iniisip ko kung anong lulutuin mo. Every night, gusto kong makasama ka sa sofa. I look forward to seeing you laugh, hearing your rants, even your silence. Tahimik pa rin si Faith, pero bakas sa mata niya ang emosyon at pagkagulat. So, please tell me, kung wala pa siyang pag-asa. Ako ba? Meron? Kasi kung hindi, I'm going to kiss you again para magkaroon ako ng pag-asa. Matapang na saad niya, dahilan
para tumibok ng sobra-sobra ang puso ni Faith. Ngumiti naman si Faith, dahan-dahan, mahina pero totoo. Sa tingin mo, may pag-asa ka ba sa akin? Well, pogi naman ako, matipuno, at mabait. So I think meron. Talaga lang ha? Bakit? Wala ba? Ayaw mo ba sa akin? Wala akong sinasabi. Well, let's just say, meron. Willing ka pa rin bang ligawan ako kahit na mahirap ako ligawan at mapasagot? Then, I will keep courting you, Faith, hanggang sa mapasakin ka na. Pero I'm surprised na hindi mo pala nararamdaman na gusto kita. Ganyan ka pala kamanhid. Ramdam ko, pero ayaw ko namang mag-assume dahil ayaw kong umasa. Masyado ko palang napahalata yun. Pero may tanong ako. Alam mo ba kung bakit gustong-gusto ko kaagad na mabalik sa akin yung gadget na ninakaw nila, Tom? Hindi. May dahilan ba? Natatandaan mo ba nung nagkasama tayo sa cafe dahil nagre-review ka habang ako naman ay busy sa trabaho nun? I remember hearing you say na sana merong klase ng tablet na unlimited na ang storage tapos maganda yung camera quality kapag gabi na. Yung iba kasing cellphones na yun ay hindi maganda ang camera kapag madilim. Tapos yung naka-fold na tablet rin para madali lang bitbitin. Kaya naman, I spent 4 years making that. Habang ikaw nasa isip ko. May mga failure attempt ako. Pero dahil sa'yo, nabuo ko ito ng tuluyan. Hindi man tayo nagkita ng ilang taon, pero ikaw pa rin talaga ang laman ng puso ko. Masungit man ako noon pero ganoon talaga ako sa gusto kong tao eh. Ginagawa ko yun para hindi mo mahalatang gusto kita. Pag-amin ni Fabian sa likod ng pangyayari habang binubuo niya ang gadget na yon. Tapos yung susunod na gadget ko, tatawaging The Fate Watch. Ito yung type ng watch na kahit nasa bahay ang cellphone mo, ay masasagot mo ang tawag. Just by having that watch. Ganyan yung gusto mo, di ba? That's why I invented it for you. Nakangiting saad ng binata habang si Faith naman ay hindi makapaniwalang nagawa ng binata ang lahat ng yon para sa kanya. Grabing effort at tagal ang ginawa niya. Magawa lang ang mga gadgets na hinihiling niya noon. Napatingin si Faith kay Fabian na parang hindi siya makahinga. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa sobrang bigat ng emosyon na nararamdaman niya. Sa dami ng lalaki na dumaan sa buhay niya upang manligaw, ngayon lang siya may naramdamang ganito. Hindi lang kilig, hindi lang saya. Kung hindi ang pakiramdam na pinili siya. Pinili talaga at hindi lang ngayon. Hindi ko alam na ganito mo pala ako kamahal. Mahina niyang saad na halos pabulong lang. Ni hindi ko malang naisip na yung mga hiling ko noon ay ginagawa mo na palang totoo habang wala ako. Tumango si Fabian. Ngunit hindi na siya ngumiti. Seryoso na siya ulit. Alam ko kasi noon pa lang, worth it ka. Kahit alam ko na ang tingin mo sa akin noon ay kaaway, hindi ako tumigil. Kasi para sa akin, ikaw na yun. Wala na akong hihilingin pa. At kahit abutin man ako ng ilang taon, sa'yo lang ako. Baka naman saktan mo lang ang puso ko. Ang puso mo? Isa lang ang hatol ko dyan. Guilty of making me fall in love. Pagbibigay ng binata ng cheesy pick-up lines sa dalaga. Tumulo ang luha ni Faith, hindi dahil malungkot siya, kundi dahil parang ngayon lang siya nakahanap ng tahanan sa isang taong bukod kay Mama Raquel niya. Isang taong hindi siya minamadali, isang taong handang hintayin siya, isang taong hindi lang siya basta minahal, kundi pinakinggan, pinanindigan at pinaglaban. Pangarap kong gadgets lang yun noon. Fabian, hindi ko alam na pangarap mo palang mapasaya ko habang ginagawa mo yon. Pangarap ko talaga ang makasama ka habang ginagamit mo yung mga bagay na ako mismo ang gumawa. Para kapag tinignan mo yon, maalala mong may isang taong minahal ka ng buong buo. Ng tahimik at ng totoo kahit hindi ka nakakasama. Huminga ng malalim si Faith bago muling tumingin kay Fabian ng diretsyo. Then, if you're willing to wait for me, I'll give you a reason to stay. I've been staying, Faith. I never left. At sa sandaling yon, para bang tumigil ang mundo nila. Hindi kailangan ng halik. Hindi kailangan ng grand gestures. Ang kailangan lang yung totoo. At ngayon, pareho silang totoo sa nararamdaman nila sa isa't isa. Tahimik, payapa, at puno ng pagmamahal. At pagkatapos ng ilang segundo, napangiti si Faith habang nakatitig sa mga mata ni Fabian. Okay, simula ngayon, pwede mo na akong ligawan, pero wag ka muna magyayabang ha. Hindi pa kita sinasagot. So ibig sabihin, may chance na ako.
Oo, pero mahirap yan. Good luck, Mr. CEO. Challenge accepted, attorney. Nakangising saad ni Fabian na parabang proud na proud siya sa sarili. At habang tumatawa sila, bumalik ang dati nilang samahan, pero mas malalim at mas may laman. Hindi na sila katulad ng dati na palaging nag-iirapan at galit sa isa't isa. Ngayon ay meron ng totoong dahilan ang bawat pagtitig, bawat ngiti, bawat araw na magkasama sila. Sa mga buwan na nanliligaw ang binata, ay masasabi na kakaiba itong manligaw. Halos araw-araw may bulaklak na natatanggap ang dalaga. Imbis na teddy bear at chocolate, ay imbitasyon sa mga moot court. Surprise legal theme dates at personalized na handwritten notes at letters na may lawyer-level pick-up lines ang natatanggap niya. Isang beses, habang nagbabasa si Faith ng kaso sa law office nila, may dumating na courier na may dalang box. Nang buksan niya ito, isang bouquet ng blue roses ang laman at isang sticky note na nakadikit sa gitna. Objection, Your Honor. Malakas na ebidensya ng pagmamahal ang dala ko. Evidence Exhibit A. Ikaw ang laman ng puso ko. Fabian. Yan ang nakalagay sa notes. Napailing si Faith bago siya napangiti. May pagka-corny at cheesy man ito, pero aminado siyang kinikilig siya. Kinagabihan ay tinawagan siya ni Fabian. Naresibo na ba ang ebidensya ko? Nakangiting tanong niya sa dalaga habang nakaupo siya sa swivel chair niya. Objection overruled. Aminado naman akong napangiti ako dahil sa kakornihan mo. Good, kasi bukas, ready na ako sa next presentation ko na may pamagat na 100 reason why I'll be the best boyfriend you'll ever have. O diba? Ang astig ko, diba? Ganito magmahal ang isang Fabian Wayne Ramirez. Ang swerte mo naman dahil ako ang future boyfriend mo. Aniya, at natawa naman ang dalaga sa kayabangan niya. Grabe ka. Medyo mahangin. Masyado kang prepared ah. Parang may closing argument ka na agad ah. Para sa'yo, I'm always ready. I build a case so strong. Kahit Supreme Court, hindi kayang ibasura. At kahit pa sinusubukan ni Faith na panatilihing compose sa sarili, hindi niya mapigilang mapangiti. Kasi kahit gaano kahirap siya ligawan, never siyang sinukuan ni Fabian. Hindi siya minadali, pero hindi rin siya pinabayaan. Lumipas pa ang ilang linggo. Isang gabi habang papauwi si Faith, nadatnan niya sa harap ng bahay ang isang maliit na projector set up. May white screen, may fairy lights at may upuang parang sa korte. At sa gitna, nandoon si Fabian, naka-formal suit, hawak ang mic at may hawak ding folder na puno ng paper. Nagtaka naman ang dalaga kung ano nga ba ang panibagong pakulo ng binata. Ladies and gentlemen of the jury, I stand before you today not to defend myself, but to prove without a doubt that I am deeply and unconditionally in love with Faith Reyes. Napapailing si Faith habang pinipigilan niya ang sarili na matawa. Hay nako, ewan ko na lang sa'yo. Your Honor, objection! The defendant is clearly falling for me, and I have witnesses, her smiles, her stares, and that one time na nilutuan niya ako ng sinigang at ginawa ng buko pandan. Natawa si Faith, halos maluha siya sa kilig at saya. Grabe ka talaga. Sige na, ruling granted. Lumapit siya kay Fabian at sa wakas ay tinanggap niya ang kamay ng binata. Effective today, hindi ka na applicant, promoted ka na. So, boyfriend mo na ako? Namumulang tanong niya sa dalaga, halatang pinipigilan ng sarili na mapasigaw sa sobrang saya. Affirmative, case closed. Thank you so much, Faith. I love you so much. Lumuluhang aniya bago siya yumakap sa dalaga. Shh! Grabe naman yon. Yun lang pala ang salitang makakapagpaiyak sa'yo eh. Well, ngayon masasabi na natin na tayo na talaga, Mr. CEO. Biruin mo, ikaw lang ang tumagal sa panliligaw ng ganon. Of course, kapag gusto ko ang isang tao o bagay, ay handa akong gawin ng lahat. Mapasakin lang yun. Now that you're finally mine, you made my world so happy to the point na I started crying. I promise na mamahalin kita palagi at hindi aawayin. I love you to the moon and back, my Faith. Lumuluhang saad niya bago siya humiwalay sa yakapan. I love you more, Fabian. Aniya, at sa ikalawang pagkakataon, nahalikan ulit nila ang isa't isa. Pero sa pagkakataon na ito ay hindi na dahil sa imbitasyon, kundi dahil sa mahal na nila ang isa't isa. Masaya naman ang naging relasyon nila. Suportado nila ang isa't isa
at okay naman ang lahat. Ngunit isang araw, kinausap siya ng assistant niyang si Chia habang nakaupo si Faith sa swivel chair niya. Ang babaeng yon ay inabuso ng kasintahan niya at pinagsamantalahan kahit ayaw niya. Nireklamo ng babae yung lalaki, pero mayaman kasi yung lalaki, kaya nahihirapan sila. Bukod doon, wala pa silang pambayad sa maayos na lawyer na may paglalaban talaga sila. Saad ni Chia habang inaayos niya yung mga papers. Dahil doon ay nakaramdam naman ng awa ang dalaga dahil deserve ng lahat ng tao ang hustisya. Ganun ba? Maaari niyo bang pupuntahin sa akin yung babae? At pamilya niya ngayon rin? I want to help them. Saad ng dalaga bago niya binuksan ang cellphone at nag-update sa kasintahan niya. Sumakto Attorney Reyes dahil nandito sila sa may firm ngayon upang humingi ng tulong. Ipapatawag ko na lang sila para pumunta dito. Aniya, bago lumabas si Chia. At pagbalik niya, kasama na niya ang mag-ina. Attorney Reyes, narinig ko na balak mo kaming tulungan. Maraming salamat. Hindi na natapos ni Lourdes ang sasabihin niya nang magtama ang mga mata nila ni Faith. Faith? Gulat na saad ng mag-ina. Kayo po pala yan. Didn't expect na nakilala niyo pa ako. Saad ng dalaga nang biglang lumuhod sa harapan niya si Lourdes. Alam ko na wala akong karapatan at wala ako sa posisyon na sabihin to, pero nagmamakaawa ako sa'yo. Tulungan mo kami ni Leia. Sobrang sama ng ginawa ni Yuan kay Leia, pero wala kaming magawa dahil mapera siya. Pagmamakaawa ni Lourdes habang umiiyak na to. Pinalayas niyo ko noon. Trinato na parang basura at nilait-lait. Walang emosyong saad ni Faith habang nakatingin siya sa kanila. Lumuhod na rin sa harapan niya si Leia habang umiiyak rin to. Alam ko na sobra-sobra ang nagawa namin, pero sana mapatawad mo kami at matulungan. Pagmamakaawa ng mga taong nanakit sa kanya noon. Tahimik si Faith. Matagal, tila bumalik sa kanya ang lahat ng alaala. Yung mga gabing umuulan, hindi siya pinagbubuksan ng pinto. Yung mga salitang binitawan noon na parang kutsilyong dumurog sa puso niya. Yung panahong wala siyang ibang pinanghahawakan kung hindi ang sarili niya at si Mama Raquel niya. Huminga siya ng malalim, tumayo siya mula sa pagkakaupo at lumapit sa mag-ina na nakaluhod. Ngunit hindi upang pagalitan sila, kung hindi para itayo si Lourdes at Leia mula sa pagkakababa. Hindi ko to ginagawa para sa inyo. Ginagawa ko to para sa batang ako na minsang tinanggihan ng katarungan. Hindi ko hahayaang maranasan yun ng anak nyo, Mrs. Lourdes. Diretsyong saad niya. Nagulat si Lourdes pero agad siyang napaiyak ng tuluyan. Si Leia naman ay patuloy sa pagluha, ramdam ang bigat ng kanyang pinagdaanan. Tutulungan ko kayo, hindi dahil kailangan niyong patawarin ko kayo ngayon. Kung hindi dahil karapatan ni Leia na makuha ang hustisya, at kahit pa si Yuan ay mayaman, may mas makapangyarihan pa rin kaysa sa pera. Ang katotohanan ay hindi maitatago ng dahil sa kanya. Faith, maraming salamat. Pagpapasalamat ni Lourdes, pero nagsalita ang dalaga. Attorney Faith. Matigas, pero malinaw ang tinig ng dalaga. Dito sa opisina kong to, hindi ako ampun niyo. Ako ang abogado ni Leia. Tumango si Lourdes at sumagot ng buong paggalang. Opo, Attorney Faith. Sa loob ng ilang linggo ay naging abala si Faith sa pag-aasikaso ng kaso ni Leia. Pinag-aralan niya ang bawat detalye. Pinuntahan ang mga posibleng testigo at hinimok ang ilang dating empleyado ni Yuan na lumantad. Hindi naging madali, pero hindi rin siya nagpatinag. At makalipas ang ilang buwan, nang makakuha na siya ng mga matitibay na ebidensya, kagaya ng CCTV camera kung saan nangyari ang pangahalay, ay dinalo na ito ng dalaga sa korte. Sa araw ng hearing, punong-puno ang korte. Sa isang panig ay si Yuan ay makapangyarihan, mayaman, at kumpiyansang hindi matitinag. Sa kabila, si Leia kasama si Attorney Faith Reyes, matatag at determinado na maipanalo ang kaso. Tumayo si Faith para sa kanyang closing argument. Diretso ang tingin, walang bahid ng takot at handang ipaglaban ng tama. Ang hustisya ay hindi laruan ng may pera. Ang boses ng mga biktima gaya ni Leia ay hindi dapat pinapatahimik. Hindi pera ang magwawagi sa kasong to, kung hindi ang katotohanan. Aniya sa harapan ng lahat ng taong nandoon. Ilang araw matapos ang pagdinig,
bumalik sila sa korte para sa hatol ng judge. Juan Salvador, guilty beyond reasonable doubt. Napaiyak si Leia habang si Lourdes ay napaluhod habang patuloy sa pagluha. Si Faith, tahimik lang, pero kita sa mga mata ang tagumpay, hindi lang bilang abogado, kung hindi bilang taong nakapagbigay ng hustisya sa mga taong pinagsasamantalahan at sinaktan. Sa labas ng korte ay nilapitan si Faith ng isa sa mga reporter upang hinga ng panayam. Attorney Reyes, paano mo na ipanalo ang kasong to laban sa isang makapangyarihang lalaki? Simple lang. Pinili ko ang katotohanan at pinili kong maging tinig para sa mga piniling patahimikin. Tandaan nyo, kahit anong laki ng perang ilabas nyo, mananaig ang hustisya at magbabayad ang may kasalanan sa mga nagawa niya. Aniya, bago siya pinalibutan ng mga bodyguard at umalis na siya doon. Habang pauwi ay tumatawag si Fabian sa kanya, nakasalukuyang nanonood ng balita. Ang galing mo, love. Proud na proud ako sa'yo. Yan ang unang sabi ni Fabian nang sagutin ng dalaga ang tawag niya. Hindi lang para kay Leia ko to ginawa. Ginawa ko to para sa lahat ng mga taong nagawa ng kasalanan ng lalaking yun. It turns out hindi lang si Leia ang pinagsasamantalahan niya. Habang pinagalaban mo ang iba, ako naman ang magbabantay sa'yo at sisiguraduhin kong palagi kang ligtas, love. Napangiti si Faith. Sa wakas, hindi lang siya abogado ng hustisya. Isa na rin siyang simbolo ng pagbangon. Buo na siya at ito na talaga ang matagal niya nang inaasam-asam noon pa lang. Makalipas ang ilang buwan ay napagpasyahan ni Faith na bisitahin ng kanyang ina upang ikwento dito ang mga nangyari sa buhay niya. Ngunit bago pa siya makarating sa may puntod ng ina, ay nakita niyang nandoon si Lourdes at Leia. May dalang bulaklak at nagtitirik ng kandila. Ate, alam mo ba na si Faith ay isa ng abogado? Sobrang tapang niya kaming ipaglaban sa mga taong gumawa ng masama sa anak ko. Masaya ko at nakahanap siya ng taong nagmamahal sa kanya dahil hindi ko nagawa yun noon. Naging masama ako sa anak mo, ate, at pinagsisisihan ko yun. Ako rin, tita. Sa kabila ng nagawa namin sa kanya ni Mama, tinulungan niya pa rin kami. Saad naman ni Leia. May napakabuting puso ang anak mo, ate. Parang ikaw siya. Sigurado ako na kung nabubuhay ka ngayon, ay magiging sobrang proud ka sa kanya. Aniya, na nagpaluha sa dalaga. Kaagad siyang naglakad papunta sa gawin nila at nabigla naman ang mag-ina nang makita nila ang dalaga. Andiyan na pala ang anak mo, ate. Saad ni Lourdes, bago nilapag ni Faith ang bulaklak na dala niya. Nung mga oras na yon, nagkausap sila muli. Humingi ulit ng tawad ang mag-ina sa dalaga. Hindi ko pa siguro kayo mapapatawad sa ngayon, pero baka soon may pag-asa. Sige, mauuna na ako at may bago akong meeting sa susunod kong kliyente. Nakangiting aniya ng dalaga bago siya umalis doon. Sunod-sunod ang mga kasong na ipanalo ng dalaga. Lahat ay dumadaan sa kanya ay nabibigyan ng hustisya. Kaya naman siya ang palaging hinahanap ng mga nangangailangan ng abogado. Hanggang sa dumating ang ika-50th niyang kaso na hinawakan at tungkol ito sa babaeng pinatay ng asawa niya dahil nahuli ng babae na nangangaliwa yung lalaki. Isang mayamang pamilya ang pinanggalingan ng lalaki, pero kahit na ganun ay buong tapang na hinarap ni Faith ang lahat. Naipanalo niya ang kaso at nabigyan ng hustisya ang pamilya ng babae. Maraming salamat po, Attorney Reyes. Sobrang saya po namin ngayon dahil nabigyan ng hustisya yung pagkamatay ng anak ko. Saad ni Ginang Marites nang makalabas sila ng courtroom. Walang anuman po. Basta palagi ako nandito para bigyang boses at hustisya ang mga taong namatay at inabuso. Aniya, bago siya niyakap ng Ginang, nagpaalam na sila sa isa't isa at napagpasyahan namang umuwi na muna ng dalaga upang magpahinga na. Mama, may naipanalo na ulit akong kaso. May nabigyan na naman ako ng hustisya. Saad niya habang nakatingin sa langit bago siya pumasok sa penthouse ni Fabian nang mapansin niyang walang kailaw-ilaw doon. Kaagad niyang binuksan ang ilaw at doon naman bumungad sa kanya ang mga pamilya ni Fabian, pati na rin si Lourdes at Leia, habang si Fabian naman ay may hawak-hawak na bulaklak. Ay nung una kitang nakilala, ay ikaw na talaga ang gusto ko para sa akin. Kahit na halos araw-araw mo akong sinusungitan, hindi talaga mawala ang pagmamahal ko sa'yo. Ikaw ang naging inspirasyon ko sa lahat, bukod sa pamilya ko. Kahit na halos 5 taon tayo nagkalayo, ay ikaw lang talaga ang minamahal ko. Alam kong alam mo kung gaano kita kamahal. Sa bawat pagpapanalo mo ng mga kaso,
ay sobrang proud na proud ako sa'yo. Noon pa lang ay alam ko na sa sarili ko na ikaw ang gusto kong pakasalan. Kaya naman, Faith Gail Reyes, you defended my heart and represented love better than anyone ever could. Let's make this official. I don't need a jury to know the truth that you're my forever. Will you marry me? Pagpo-propose ng binata sa dalaga. Bago niya binuksan ang ring box, dahilan para mapaluha naman ng dalaga sa sobrang saya. Hindi na nagdalawang isip pa ang dalaga dahil sa totoo lang ay si Fabian rin ang gusto niyang makasama habang buhay. Mr. Fabian, after thorough review of your proposal, I find no objections, no rebuttals, only overwhelming evidence of love. Considering the facts, your consistency, loyalty, and sincerity, I am more than ready to enter into this lifelong contract of love. The verdict? I say yes. I do. I love you. Pagsagot ng dalaga sa proposal ng binata, bago sinuot sa kanya ng binata ang singsing at binuhat siya bago hinalikan. Nagpalakpakan naman ang mga tao doon at binati nila ang mag-fiancé. Congratulations, Fabian! Finally, kakasal ka na rin. Pagbati ni Darwin na kapatid niya. Congratulations, bro. Congratulations din, Atty. Reyes. Pagbati naman ni Ernest sa mag-fiancé. Welcome to the family, Iha. Finally, dahil nagkatotoo ang hiling namin ni Raquel. Saad naman ni Delilah. Totoo, sobrang proud ako sa iyo, anak. Hindi man ako ang tunay mong ina, pero nagpapasalamat ako dahil nakilala kita. Binigyan mo ako ng pagkakataong maging ina sa'yo. Saad ni Raquel, dahilan para maiyak ang dalaga. Bago niya niyakap si Raquel. Huwag na po kayong mag-alala dahil mamahalin ko ng sobra-sobra ang anak nyo. Saad naman ni Fabian, bago niya hinalikan ng kamay ng dalaga. Mahal na mahal kita, Faith Gail Reyes, soon to be Mrs. Ramirez. Aniya na nagpangiti naman sa dalaga. I love you too, soon to be Mr. ko. Saad naman ng dalaga, bago nila hinalikan ng isa't isa at kinilig naman ang mga taong kasama nila doon. Yan ang pangyayari sa buhay nila 7 taon na ang nakalipas. Kasalukuyang may anak na silang kambal at pinangalanan nila itong Francis at Frank. Malapit na ang ika-7 taon nilang anibersaryo. Sa ngayon ay abogado pa rin ng dalaga at mas lalo pang dumarami ang mga naipapanalo niyang kaso. Mommy, when I grow up, I want to be like you po. I want to fight bad people and keep justice to the victims po. Saad ni Francis habang nagmimerienda sila na nagpabigla naman sa dalaga. You do, anak? Oh my God, that's great. I'm sure you're gonna be a good and strong lawyer like me. Masayang aniya ni Faith sa babae niyang anak. Ako naman po, I want to be like Dad. I want to invent a lot of things that can help a lot of people. Saad naman ni Frank bago siya hinalikan ng dalaga sa noo. That's also great, anak. I'm so proud of you both. Napangiting saad ni Faith nang biglang dumating ang asawa niya. Hello my babies, and also to my queen. Nakangiting pagbati ni Fabian sa asawa at sa mga anak niya. I miss you all. Aniya, bago niya hinalikan sa noo ang 2 bata at sa labi naman ang asawa. Kaagad na yumakap si Fabian sa asawa bago nagsalita. Nasabi ko na ba sa'yo kung gaano kita kamahal, wifey? I love you to the moon and back. Saad ni Fabian na nagpangiti kay Faith. I love you, hubby. And don't worry, alam na alam ko na kung gaano mo ako kamahal. Aniya, bago sila parehas na tumawa. Ang kwento ni Faith Gail Reyes ay nagpapakita na walang imposibleng maabot ang pangarap kahit gaano kahirap ang simula, basta't may determinasyon, puso at paninindigan. Sa kabila ng pagiging ulila, pag-abuso ng sariling pamilya at paglalakad sa madilim na landas ng buhay, pinili niyang lumaban at mangarap. Sa proseso ay natutunan niyang magpatawad, magmahal at muling magtiwala. Ang kanyang tagumpay ay patunay na hindi hadlang ang sakit ng kahapon sa liwanag ng kinabukasan. At ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa narating mo, kung hindi sa kabutihang naibahagi mo sa iba. At dyan na po nagtatapos ang kwento nila Faith at Fabian. Ako po si Miss Lee, ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sa muli, dito lang sa Inday Series.